Good morning mga ka-Agri-TV! Good morning mga ka-pets! Welcome sa Consult a Vet, your partner in pet care. On today's episode, sasagutin namin ang marami ninyong mga katanungan regarding some issues and concern regarding your pets. On today's topic, i-discuss natin yung ears ng inyong mga alagang aso at pusa. Ano nga ba yung mga iba't ibang ear problems or ear infections na makikita natin sa inyong mga alagang aso? Unang-una dyan, syempre makikita ninyo na kamot sila ng kamot ng kanilang tenga. Pagkatapos nun, mayroong mahahalata kayong mabahong discharge sa kanilang mga tenga. Paano ba namin dinadiagnose ang problema sa tenga? Meron kaming mga ginagamit na instrumento, ang tawag dito ay ang otoscope. Alam natin na hindi naman araw-araw o hindi natin nililinis ang tenga ng inyong mga aso. Kapag pinaliguan natin sila, pumapasok naman ang tubig sa loob ng outer ear, papunta sa middle ear. At siya na rin pupunta sa inner ear. Kapag naipon yung tubig na pumasok sa tenga ng inyong aso, hindi yan aalis dyan. At dahil dyan, magkakaroon ng build-up ng bacteria at fungus sa mga parte ng tenga na ito. Dahil dyan, yun ang dahilan kung bakit siya mangangati. Pag nangati ang tenga ng aso, syempre wala naman siyang daliri. Kung kaya't kakamutin niya yung external ear, yung labas. Pag kinamot nila yan, natotrauma yung pina ng tenga ng inyong aso at yung mga ugat o yung blood vessels ay puputok dito sa parteng pina sa tenga. Kapag nangyari yan, nagkakaroon ng tinatawag nating oral hematoma. Ang ibig sabihin ng oral ay yung tenga at yung hematoma ay nagpupul o naiipon yung dugo sa isang parte ng tenga. Dahil dyan, mamamaga ang tenga ng inyong aso at dito para siyang lolobo. Kung kaya't, pag silip namin, sarado na ang ear canal ng inyong aso. Ngayon, Dok, ano naman ang gagawin namin? Unang-una yung dadalhin ang inyong mga alaga sa inyo pong mga veterinaryo or mga vet clinic at siya namang bibigyan ng treatment ang namamagang tenga. Ang first line of treatment po sa oral hematoma ay ang surgical drainage. Dito po, aming ooperahan ang external ear na lumobo at siya naming lilinisin ng ear cleansing solution ang buong ear canal. Kapag nangyari yan, gagamit kami ng mahahabang cotton buds or Q-tips para malinis ng husto magmula sa outer ear, external ear, hanggang dito sa middle at inner ear. At siya naming ititreat at papatakan ng ear antibiotics ang buong area na ito at ang gamutan ay mangyayari sa loob ng 2 linggo. In 2 weeks, magaling na po ang inyong alaga, pero kailangan nyo pong uling ipacheck ang inyong mga alaga sa inyong pong veterinaryo para hindi na bumalik. Isang paalala sa ating mga pet owners na lagi nyong lilinisin ang tainga ng inyong mga alagang aso at pusa on a regular basis. Ibig sabihin, kung pwedeng twice or thrice a week, ay lilinisin nyo with an ear cleaning solution, tamang cotton buds or Q-tips na mahaba para tuluyang lubusang malinis ang tainga ng inyong mga aso. At maiwasan natin yung tinatawag nilang ear mites at malinis at mawala ang earwax sa loob ng tenga ng inyong mga aso. Tulad nito na punong-puno siya ng earwax. Ito po ang sitwasyon
kapag may problema ang inyong mga alaga sa kanilang tenga. Dito lamang po sa Consult a Vet at Tandang Sora, Capitol Hills Drive, Dahlia Fairview Branches, and Imos Cavite Branch. Consult a Vet, your partner in pet care.